ang ginawa ng Brazil, maganda yung depensa na single coverage o napasa din. It's either turnovers o 4 shots eh. Pag 4 shots, ayun na, pag nakuha na yung defensive rebound, takbuhan. Para yung napansin ko yung Caboclo, yung number 1 na magaling ng Brazil, pagka defensive rebound, whoever gets the defensive rebound, sprint down eh. Sa offense eh. So, naiiwas si Jumar. Actually, pare, nung third quarter, yung unang-unang shoot ni Caboclo, galing sa takbo yun eh, na ano eh. Green run, transition. Na ano yun eh. Tapos pangalawa, tumakbo na naman si Caboclo. Tinangyari, para alam mo, tala kayo sa tumakbo na naman, medyo naglag ng konti si Junmar. Pagdating doon, kinuha ni Japet si Caboclo. Pagdating na ni Junmar, dadalawa na sila kay Caboclo, lumalabas yung Mendel, yung shooter. Lumabas yun. So tinuro na lang ni Jumar, ihabol i-recover. So parang nag-switch sila ni naitira na. Umabol naman si Japet, yan ang naitira na. So yun ang nangyari, nakashoot. So Brazil made the run, di ba? I think last 4:02, 4:05 yata tayo nakascore eh. We were 0 nung third quarter, no? Ngayon, kung nandun si Kai, kahit pa paano, may rotation, okay? Si Japet naman, kahit pa paano naman he was giving his best. Hindi naman na sinasabi natin pinulutan. Pangit naman siguro sabihin pinulutan. Nakita nyo naman yung lahat naman ay pinasok ni Coach Timpo, nagpapakamatay eh. Sasayangin nyo, ikaw ba player, sasayangin yung opportunity, eto na. All of a sudden, ganda ng dalawang laro mo, Latvia and Jordan, all of a sudden, ay, tetex na nga ito, ay ano na lang ako. Hindi po, binibigay na yan lahat. Kaya lang merong punto talaga na parang, siguro, pumasok na rin yung fatigue, yung pagod. Alam niyo ba yung naglaro sila nung Latvia, dito sa atin, alas 12 ng gabi. Tapos, pagdating ng alas 8 ng gabi naman, di ba? Lalaban sila sa Georgia. Tapos pahinga na ng konti, eto na may Brazil. Di bali sana kung kung ikaw ang llamado, alam mong matataas ito na dahil maganda na yung nilalaro mo, kaya nakakapag-compete ka ng at a higher level eh. Di ba? Pero siyempre, marami yung factors dyan. Kita as a whole, yung nilaro ng Philippines against Brazil. Maganda naman yung first half eh. All of a sudden, talagang nung sumikip ang depensa, single coverage, ang galing depensa, and they are heavier, they are taller, doon na, medyo nahirapan na tayo. Doon nangyari. Pero kung nandun si Kai Sotto, kahit papano, lumalim yung ikot ng rotation. At siyempre, siya na pinakamataas doon. Makakailang-ilang yun, si Kai Sotto. Kaya lang siyempre pare, alam mo naman diyan pare, ayaw na rin sigurong i-risk ng mga ng mga coaches yung bruised ribs ni Kai. Kasi alam din nila yun. At baka maging pa ng career ni Kai Sotto. Pero I'm sure gustong-gusto maglaro ni Kai Sotto.